Yun, isang mapagpalang araw ulit sa atin lahat, mga kalakwatsero natin yan. So, ngayon po ay dahil akin talaga lahat, hindi ako kumuha ng katulong dahil wala naman akong ginagawa. Ito yung ginawa ko ngayong araw na to kasi nung unang katay ko po, nahirapan ako dahil mag-isa nga lang. Meron ulit tayong kakatayin bukas. So, nag-apura ako, nag-rush ako ng gawa nitong ganitong katayan. Yan. So, alam niyo po ba to? Ito yung katayan kapag ilalagay lang natin yung manok dyan. Tapos yung ulo nakalawit dito. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Yun po. At ayun na nga. So, ang pwesto ko rito, yun yung aking mga creepers, no, yung pond. Ito pong ginawa ko na to, ay katayan po to. No, dito ilalagay yung manok. Ayan, ilalagay dito yung manok. Etong mga materialis na to, etong plastic to, yung sa tubig, matibay na po yan kasi natalian natin dito ng 4. Ayan, oh. So, hindi po yan gagalaw. Oh, hindi gumagalaw, matibay. Ayan, oh. Oh, kahit anong gawin niya dyan. So, bali, ang ginawa ko po to dahil nga mag-isa lang po ako na nagkakatay, akin lahat. So, wala po akong katulong, kaya kisa sa kumuha ng katulong, ito na lang yung ginawa ko na pang matagalan. No, ayan. Mas mapapadali ang trabaho natin kasi nung unang nagkatay po ako, medyo nahirapan talaga ako dahil pumapalag yung manok, di ba? At saka medyo nalalamog yung kanyang pakpak, nasusugatan, nangingitim. Ang pangit po tingnan. So, gumawa ako nito. So, ginaya-gaya ko lang din to. Ano po? Ito ay buti ng tubig, which is kasya lang po talaga yung manok dyan. Hindi siya makakapalag. No? Hindi yan makakapalag dyan kahit hindi nakatali yung paa. Ipasok lang natin yan dyan, tapos lawit ang ulo rito. Okay, pag nakalawit ang ulo dyan, ayun na, pwede na natin gilitan dito. Yan, bali tatlo ito. Niras ko lang po talaga. Ayan, wala pang pintura, pipinturahan ko lang din po to. Kaya lang, hindi pa ngayon, no? Bali ang nangyari kasi nito, sobrang lalaki ng aking mga steel bar. Kasi sa junk shop ko lang po binili. Wala pong maliliit, yan lang po yung available nila doon. Kaya yan na rin ang kinuha ko. At makikita naman natin, no? Talagang mabilis ang trabaho. Ano po? Mabilis ang trabaho pero matibay. Matibay po yan. No? Matibay po yan. Medyo gigiwang-giwang lang dahil nga hindi naman pantay yung flooring. Okay, so yan lang mga kalakwatsero. Ano po? Mga ka-DIY natin, yung weldingan natin, talagang apurahan din, no? Wala nang sander-sander yan, wala nang grinder-grinder para kinisin pa. O pag napinturahan yan, wala na rin yan. Sobrang tibay po nito. Na, kahit, titingnan natin to bukas, kasi bukas merong katay, kung okay na to. Ano po? So, yun yung aking mga gamit. Hindi pa nga nailigpit. No, hindi pa nailigpit. At, meron din akong DIY ulit, yung ating plucker machine sa washing machine. Ayan na, hiwa-hiwalay na po yan. Washing machine po yan. Gagawin ko siyang plucker machine or itong tawag dyan, drum na yan. No, pinag-iisipan ko kung alin ang gagawin ko, kung alin ang mas makakatipid ako. Kasi may motor naman na ako dyan. Okay, may motor na ako pang plucker machine. Ang bibilhin ko na lang, may mga bibilhin materialis nito. In-estimate ko pa. So, siguro mga kulang-kulang 2,000 ang magagastos ko pa rito, no? Para sa ating materialis na gagamitin para diyan. At meron na po akong idea kung paano gagawin. At ito naman yung aking washing machine. Ito, sira po ang motor nito. Okay, sira ang motor niyan. So pinag-iisipan ko to kasi kung ito na canvas ko na, kung itong washing machine ang gagawin kong plucker machine, no? Ay makakatipid ako rito kasi ang bibilhin ko dito is motor na lang, which is yung motor ay wala pang 1,000 yun, kulang-kulang 1,000. Kaya nga gutay-gutay na yan eh. O gutay-gutay na yan. Dahil nga po ang isusunod nating project ay itong plucker machine, dahil nga wala akong katulong, so sila yung mga magiging katulong ko. Okay, plucker machine at saka itong katayan natin na to. Actually ang katayan, balik tayo sa katayan, kulang pa to eh. Kaya lang hindi ko na magawa ngayon. Gagawan ko pa ito rito ng tawag dito, yung sahuran po ng dugo dito sa lugar na to. Ito yung baba, ito yung taas, ito yung baba. So ang plano ko, gagawan ko ito ng sahuran ng dugo na yero.
no, kaya ko namang mag-fabricate, no. Fabricatean ko to ng yero para sakto naman po siya dito. Or malalaman natin pero yero lang talaga to, sadya din talaga na yero ang gagawin ko rito. No, lalagyan ko pa yan diyan ng bali patungan. Okay, patungan dito. Yan, wiwildingan pa natin yan diyan ng patungan dito sa area na to, base. Tapos yung yero, kahit bibili na lang ako ng isang plain sheet or tingin ulit tayo sa sa junk shop, no? Kung saan makakaminos, kung magpagawa o ako ang gagawa, bibili ng yero. Okay? So mga ganyan lang kalapad, po? Yan, mga ganyan kataas para hindi sila masyadong pag pumalag, no, hindi magkalat yung dugo. Okay, kahit mga ganyan kataas, mga 20 cm. Yan. Mga 20 centimeters para hindi po magkumalat yung dugo. Kaya pag natapos po ito at pag napinturahan na primeran ko po to, mas maganda po tingnan yan. Ang tibay, ang tibay po niyan. Ang ginamit ay ginamit ko dito. Kasi plano ko dito is angle bar. Kaso wala po ako nakitang angle bar dahil nga sana i-rivets ko ito. Pero dahil nga puro steel bar ang nakita natin doon sa junk shop, so ayan, cable tie na lang po ang ginamit natin. Matibay naman. Matibay naman siya. Okay, kailangan na lang talaga ito primeran at matitesting natin ito bukas. Ang problema ko na lang yung sahuran. Yung sahuran na lang problemahin ko rito. Yan. So, pwede rin naman itong balde na to. Ayan. So, lagyan ko lang ng masuki pala rito. Yun. Ito na lang siguro. Para hindi na gumastos. Diba? Lagyan ko lang to ng, ng patungan dito. Okay, lagyan ko lang to ng patungan. Yeah, para hindi na gumastos. So, dalawa agad. Yan. Okay. So, okay na to. Ito na yung magiging sahuran ng dugo. So, lagyan ko lang ito ng, ng patungan dito. Ngayon kasi hapon na. No? So, naka-ready na po yan para bukas ng madaling araw. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. DIY natin at binalita ko na, in-advance ko na yung ating plucker machine na gagawin. Plano. Binalita ko na. na-excite lang ako. Yang hindi ko na na-videohan isa-isa kung paano natin ginawa. Pero kayang-kaya namang gawin yan. Kayang-kaya nyo pong gawin. DIY, pwede nyo gayahin. Sa mga gustong or kung hindi kayo marunong mag-welding, kasi ako na rin po ang nag-welding yan. Kung hindi kayo marunong mag-welding, ipagaya nyo na lang doon sa mga welder na ganyan ang gagawin. Ayan, pwedeng-pwede po yan. Mas tipid siya sa materyales. No? Mas tipid po siya sa materyales. Ayan, yung aking welding machine. Yung grinder. Kaya hindi po ako mag-DIY, gawa ng complete ako sa gamit pang DIY. Kisa sa ibayad ko pa, ang pinamili ko, mga gamit, kisa sa ibayad ko sa mga gagawa. Okay? So, yun lang mga kalakwatsero. Abang-abang lang po ulit sa ating update. No? Sa ating gagawin ulit. Wala pa akong video tungkol sa pagkakatay ng manok. Okay? So, yun. Kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para kapag meron po tayo mga bagong video na katulad po nito, mga DIY, mga gamit na DIY natin sa ating manukan, no? Ay agad-agad po kayong manonotify. Yun lang po, God bless. Bye-bye po.